Hi and welcome back again guys to my small channel. This is John Pinas para sa Pilipinas at para sa Pilipino. Ako po ay humihingi ng inyong suporta to subscribe, like and share. Malaking tulong na po ito para sa aming mga nag-uumpisang content creator. Maraming salamat po. Well, anyway, ito po ang ating bagong topic ngayon guys. Mainit-init pa breaking news tungkol po dito sa Senator Bato Calvo de la Rosa. Ating pamahalaan, obligasyon sa pagdakip dito, nakahanda na daw po. 10,000 kapulisahan nakahanda na para sa pag-aresto sa iyo, Calvo. Kaya maghintay ka. Kung saan ka man nagtatago, huwag ka nang lumabas sa iyong lungga. Okay guys, ito pong videos na ito ay aking kiniklaim originally kay Sir Attorney Ricky Tumutorgo Bunyog. Maraming salamat po. Okay, panoorin na po natin ito guys. Ito, mga kabunyog, obligado ang gobyerno na arestuhin si Bato. Bakit? Bakit kailangan or obligado ang gobyerno na arestuhin si Bato? Ang pinakasimpleng sagot yan, mga kabunyog, ang dami nating pabor na hinihingi sa Interpol. Di ba? Ang dami nating hinihingi na pabor sa Interpol. Ang dami rin nating mga high profile na mga fugitives from justice nandun sa ibang bansa. Si Harry Roque nandun sa Austria. Nandun sa Austria si Roque. Ina-apply rin natin yung Interpol Red Notice kay Roque para mapabalik dito sa bansa natin, mapanagot sa kanyang mga krimen. Sa katunayan, inanunsyo ni Secretary of Interior and Local Government Jun Vicrimulya nung isang araw na lalabas na raw ang Interpol Red Notice para kay Harry Roque. Ang isa pa, si Saldico. Si Saldico, grabe ang krimen na nagawa sa ating bayan, kailangan mapanagot yan. Nung na-hold si Saldico doon sa Czech Republic, bakit siya obligadong palayain? Bakit siya obligadong palayain ng Czech Republic? Kasi wala namang Interpol Red Notice eh. Walang Interpol Red Notice. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, napaka-importante ng Interpol. Kung ngayon, nandito na daw ngayon sa bansa ang Interpol, mga kabunyog. Ang balita, nandito na sa loob ng bansa ang Interpol. O paano yan? Tapos hindi tayo magko-cooperate? Tapos ang dami nating sadya sa kanila na gusto nating aksyonan din nila? Parang ano yan eh, agreement yan. Pumasok tayo dyan sa kasunduan na yan na tayo'y nag-member sa Interpol. May mga obligasyon tayo dyan sa pag-member natin sa Interpol. Ang Interpol din, may commitment din yan sa mga bansa na nagme-member sa Interpol. Kaya ngayon mga kabunyog, mga kababayan, obligado ang gobyerno na arestuhin si Bato. Kung hindi, ano tayo, hihina ang ating papel sa Interpol. Yung marami nating sadya din sa Interpol, yung mga hinihingi rin natin na pabor sa kanila, mahihirapan din tayong pagbigyan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, sa totoo, ano ito eh, kasi naman ang ICC, humihingi naman ng tulong ang ICC sa Interpol. Kasi wala namang sariling pulis ang ICC. Wala naman silang law enforcement agency sa loob nila or personnel. Kapag mayroong arrest warrant ang ICC, kino-coordinate nila ito sa Interpol. Ngayon, ang balita ngayon, na-release na-issue na yung arrest warrant kay Bato at naipadala na sa Interpol. Kaya mayroon na umanong mga personnel ng Interpol ngayon nandito na sa bansa natin. So, ang tanong na ngayon, mga kabunyog, ano nang gagawin ng ating gobyerno? Obligado tayong mag-cooperate sa Interpol. Hindi tayo pwede. Katulad ng ginawa natin noon kay PBBM, kay Duterte, kay Digong, 'di ba? Nung lumabas nung inisyu rin yung arrest warrant ng ICC, tapos yung ICC binigyan ng kopya ang Interpol naman kaagad nag-cooperate sa Philippine authorities. Tapos yung Philippine authorities, sila yung nag-aresto kay Duterte. Hindi kasi pwedeng mang-aresto ang Interpol dito sa bansa natin. Ang Interpol makiki-coordinate lang. Pero hindi sila pwedeng mag-aresto kasi may soberanya tayo malayang bansa tayo. Ang mag-aaresto pa rin sa mga wanted ng Interpol ay ang ating mga authorities, yung mga autoridad pa rin natin. So, dito mga kabunyog, mga kababayan, hindi talaga pwedeng hindi mag-cooperate ang gobyerno sa Interpol kasi marami nga tayong sadya din sa Interpol. Ang dami nating pinapakiusap din sa Interpol eh. Ang mga high profile ngayon na ina-apply din natin ng red notice ay si Harry Roque, si Saldico. At nakita naman natin, pag walang Interpol Red Notice, hindi magiging epektibo. Halimbawa, na-hold na ng Czech Republic si Saldico. Bakit napalaya? Sabi ng Czech Republic, wala namang Interpol Red Notice eh. Wala namang warrant of arrest. Di ba? Pero kung mayroon sanang Interpol Red Notice yung kay Saldico, hindi na makakaalis yun. Hindi na makakatakas yun. So, kaya mga kabunyog, kahit anong sabi pa, di ba sabi ng Senado? Sabi ng Senado, may mga resolusyong pinasa ang Senado in support kay Bato. Dapat daw ang gobyerno ng Pilipinas, wag daw mag-cooperate sa ICC. Hindi naman pwede yan. Kasi desisyon yan ng executive. Mabuti sana, ito sana yung naiiba. Kung naglabas na sana ng desisyon ang Korte Suprema tungkol doon sa petition kay Duterte. Di ba may nakapending na petition sa Korte Suprema tungkol kay Duterte? Saka kay Bato de la Rosa, kasama na rin yun. Mayroong mga petition sa Korte Suprema
na pinapadeklara na yung pagkaka-aresto kay Duterte at pag-turnover sa kay Duterte sa ICC ay illegal at unconstitutional. At hinihiling din sa Korte Suprema na kapag inaresto si Bato de la Rosa, dapat i-turnover muna sa local courts. Saka siya i-extradite papunta ng ICC, hindi direkta. Mayroong mga ganong pending na petition sa Korte Suprema. Problema, wala namang ilalabas pang desisyon ng Korte Suprema. So, hanggat wala pang desisyon ang Korte Suprema sa mga bagay na yan, ang susundin pa rin ng DILG, ng PNP, ay yung dati pa rin. Kung anong ginawa kay Duterte, yun pa rin ang gagawin ngayon. Kaya, obligadong sumunod ang gobyerno ng Pilipinas kung ano yung ginawa kay Duterte. Maiiba sana kung naglabas na ng ruling ang Korte Suprema. Halimbawa, sinabi ng Korte Suprema, unconstitutional, illegal yung ginawa kay Duterte. Dapat dinalam muna sa lokal na korte. Ang lokal na korte ang magde-decide kung dadalhin na sa ICC. Pagka ganoon, mayroon ng ruling ang Korte Suprema, kahit nandito ang Interpol, hindi tayo pwedeng hindi sumunod. Kasi kailangan nating sundin yung desisyon ng Korte Suprema. Ang problema kasi dito, wala pang desisyon ng Korte Suprema. So ibig sabihin, kung ano yung paniniwala ng gobyerno, kasi ang paniniwala ng gobyerno, tama yung ginawa kay Duterte, wala namang mali doon. Di ba? Kaya ito mga kabunyog, no choice talaga ang gobyerno kundi mag-cooperate sa Interpol. Mag-cooperate sa Interpol. Dalawang dahilan bakit. Unang-una, marami rin tayong sadya sa Interpol. Walang rason para hindi tayo mag-cooperate. Maaapektuhan din yung ating standing sa Interpol. Parang tayo gusto natin tulungan tayo ng Interpol, pero itong kino-coordinate sa atin ng Interpol, hindi natin sila matulungan. Maiiba lang sana, magkakaroon tayo ng rason sa Interpol, sasabihin natin sa Interpol, sorry, we cannot entertain your request because our Supreme Court has ruled na mali or unconstitutional yung ginawa natin kay Duterte noon. O ganon. Pero wala naman eh. So hanggat walang ganon, obligado tayong mag-cooperate sa Interpol. At ang balita natin, ang Interpol ay nandito na. Nandito na daw mga kabunyog ang Interpol sa loob ng bansa eh. Yan ang balita. Ito, ipakita ko yung balita na yan. Nandito na ang Interpol, nandito na sa loob ng bansa, nag-coordinate na. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Ayan Ito, ayan. Sabi dito, Senator Bato, pinaaresto na ng ICC, Interpol, natanggap na ang arrest warrant. Nung natanggap na ng Interpol ang arrest warrant, kagad-agad ang Interpol, pumunta na dito sa bansa, nag-coordinate na. Ito nga the Philippine government has reportedly been informed through official channels that the ICC has issued an arrest warrant against Senator Ronald Bato de la Rosa, a source told Milyonaryo News Channel. Yan So, talagang, kaya ang sabi kasi ni Secretary of Interior and Local Government Junvic Rimulya, wala pa naman daw information sa kanila sa DILG. Sa DILG wala pa. Pero ito yung balita breaking news. The Philippine government has reportedly been informed through official channels that the ICC has issued an arrest warrant against Senator Ronald Bato de la Rosa. A source told Milyonaryo News Channel. The source said a supposed copy of the arrest order versus de la Rosa has been forwarded to the Philippine Center on Transnational Crime by representatives of Interpol. Yan mga kabunyog. Ibig sabihin, nandito na sa Pilipinas ang mga representatives ng Interpol. Nakipag-coordinate sila sa Philippine Center on Transnational Crime. Kaya, ang sinasabi ni Secretary of Interior and Local Government Junvic Rimulya na wala pa silang alam, pwedeng totoo naman yon. Ito, sabi ni Secretary of Interior and Local Government Junvic Rimulya, SILB Junvic Rimulya calls the reported warrant released by the International Criminal Court for as hearsay. Ang ibig sabihin ng hearsay, kwento pa lang, hindi pa naman sa kanya nakakarating. No official copy has been sent to the DILG, he said. Kasi nga, ang balita nga, hindi naman pa sa DILG talaga. Nakipag-coordinate ang Interpol doon sa tinatawag na yung yung office sa mga transnational crimes. Ayan, ito. Sabi dito, the source said a supposed copy of the arrest order versus Bato de la Rosa has been forwarded to the Philippine Center on Transnational Crimes by representatives of Interpol. Kaya nandito na ang Interpol. Hindi pa lang nakikikoordinate sa PNP. Pero mayroon ng mga may reaction na ganito. DILG prepares 10,000 personnel task force amid possible warrant versus Bato de la Rosa, May 9, 2026. So ang sinasabi ni Secretary of Interior and Local Government Junvic Rimulya, mga kabunyog, ang sinasabi dito, sa ngayon wala pa silang kopya ng arrest warrant at hindi pa nagko-coordinate sa kanila ang Interpol. Sa ibang ahensya, siguro. Pero ayon kay Secretary of Interior and Local Government Junvic Rimulya, nakahanda na sila. Mayroon daw silang nakahandang 10,000 kataong task force. Matindi, mga kabunyog. Matinding manhunt ito kay Bato de la Rosa. 10,000 task force inihanda ng DILG kapag inilabas na ang arrest warrant versus Senator Bato, May 9, 2026. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan po ay official po yan na balita na talagang naghahanda na ang PNP. Kasi nga, balitang-balita na eh. Bagamat wala pang natatanggap na kopya ang DILG sa pamamagitan ni Secretary of Interior and Local Government Junvic Rimulya, pero nakahanda na daw sila. Ang PNP ay nakahanda na kung sakaling
makarating na sa kanila ang arrest warrant ni Bato Villarosa. O yan mga kabunyog ha. Please subscribe, like, and share para ma-notify po kayo sa aking mga susunod na video. Thank you so much po. God bless.